Hi mga kasari, good morning sa inyong lahat dyan. At syempre, Sabado na naman at yung mga mamis natin dyan, paniguradong busy na naman sa kanilang mga labahin. Katulad ko ngayon mga kasari, ako po yung naglalaba at habang umiikot po yung aking washing doon, segue na muna tayo sa pagbo-voice over. O diba? Isisingit muna natin yung ating pagbo-voice over dahil kailangan nating mag-upload. Baka makukulot tayo ni Uncle Mitoy kung wala tayong mai-upload for today. At ayan na nga mga kasari, nakikita nyo naman, bisibisihan na naman ang inyong kasari sa kanyang munting tindahan. At habang walang bumibili, eto na muna yung ating aasikasuhin, yung ating extra income. O diba, kung hindi ka marunong dumiskarte sa buhay at aasa ka lang sa tindahan mo, naku po, Diyos ko po Rudy, talagang walang mapupuntahan at panigurado kulang na kulang ang kinikita mo sa araw-araw. So kailangan nating dumiskarte, no, at maghanap ng ibang kasari. Agoy, gawas na jud mo na yung pagkabisaya ba. Kailangan nating dumiskarte ng extra income para yung ating kikitain is talagang madadagdagan. Kung nakikita nyo nga kanina mga kasari, binibilang ko po yung aking sako at pagkatapos ko naman bilangin yung aking sako, tinutupi ko po yon at para matupi siya ng maayos ay dinadaganan ko po para naman yung pagkatupi is fit na fit at ayos na ayos. O diba, fit na fit. At ganito nga yung pamamaraan ko sa pagayos at pagtutupi ng aking mga sako mga kasari. Kailangan ko po siyang ayusin. Kailangan ko din siyang i-check mga kasari kung madumi ba siya o di naman kaya may mga butas sa mga gilid-gilid. Kailangan kasi mga kasari, pag binenta ko yung aking mga sako is kailangan malinis, tapos maayos, tapos kailangan wala po siyang punit. Kasi mga kasari, yung pinagbebentahan po namin ng sako ni Habis, chine-check po nila yan isa-isa kung may damage ba o wala. Siyempre kung may damage naman yung sakong ibebenta mo, hindi na nila bibilhin yon dahil hindi naman nila magagamit uli. Kaya kung may damage yung sako mga kasari, hindi nila bibilhin at kung ano lang yung naibenta mo at kung ano lang yung maganda, yun lang din ang kukunin nila. Dapat nga mga kasari, hindi na ako mag-aayos or hindi na talaga magdadala si Habi ng mga sako na ganong klase. Kasi mga kasari, nung last time na nagbenta kami ni Habi ng sako, hirapan kaming ibenta sa sobrang baba ng bili nila. Ang sabi ng mga pinagbebentahan namin is, kami din daw silang mga stock na sako na ganong klase kasi nga merong mga iba't ibang mga sako ngayon na galing sa labas at yun na yung mga ginagamit nila para lagyan uli ng mga bigas. Kaya yung mga ganitong klaseng mga sako mga kasari, pahirapan talaga ibenta dahil ang bili lang nila sa amin ay nasa 3 piso, yung iba naman is nasa 4 peso. Kaya kami ni Habi mga kasari, saan ba naman namin ibenta kundi dun lang talaga sa mataas. Nung last na nagbenta kami mga kasari, talagang san kami umabot ni Habi para lang mabenta yung mga sakong naipon namin dahil nga pahirapan talaga sa paghanap ng mga buyer ng sako dahil nga mga kasari, ang baba ng bili nila at napakamura. Hindi na lang meron kaming napuntahan ni Habi at binili siya ng 5 peso, doon na lang namin binenta dahil pag hindi naman namin ibenta, masasayang lang. Madami lang siya sa tindahan ko at matatambak lang. Kaya kaysa sa malugi ako mga kasari, binenta ko na lang talaga siya sa murang halaga at nagkapera pa ako.